malala na ang sakit. Sabi ni Kulasa ng Malacanang. Alam niyo naman na in the past, talagang pinag-uusapan etong kung buhay pa ba si Bangag, malala na ba siya, may mga nagsasabing patay na siya o baka patay na o naka-frozen na. Alam niyo, ganito talaga kapag masamang damo. Okay? Etong Kulasa ng Malacanang, si Clarissa Taratara, yung tagapagsalita ni Bangag, lahat ng kasinungalingan nasa kanya na, umaaktong doktor, umaaktong nutritionist, umaaktong abogaga, at lahat-lahat na. So ngayon, naglabas sila ng video na kesyo merong engagement si Bangag, na ganyan, na buhay pa. Pero hindi natin alam kasi kung pre-recorded yung video or, yung mga ganun ba mga eksena. Tapos naglabas yung DZWB, ang GMA7, ng file video na buhay pa si Enrile. So talagang ang tao naguguluhan. Hindi lahat ng mga tao sa social media ay nasusundan ang bawat segundo, bawat minutong kasinungalingan ng Bangag administration. Inamin naman ni Bangag na mayroon siyang diverticulitis o pamamaga, inflammation ng kanyang boto, hindi joke lang, ng kanyang bituka, mga palangga. Ngayong araw na ito, si Kulasa ng Malacanang o tinatawag yung Auntie Claire, hindi naman Claire ang pangalan niyan. Kaya inilabas nila Bangag na may sakit siya. Ako nga sabi ko, di ba, una kong pinasabog sa inyo, nagkaroon siya ng muscle spasm in 2023 na akala ni Lisa Tanas ay mamamatay na si Bangag kaya nataranta siya during the time, naalala nyo. But nakita kasi natin, balikan natin na may mga tumutulo na dugo sa gilagid niya, din yung sipon niya uncontrollable, hindi niya mapigilan talaga na lumalabas yung mga body fluids sa kanyang katawan. Kasi nga, addictus benedictus. Ngayon, tinatakot na naman, paulit-ulit everyday, ang mamamayang Pilipino, ang mundo ng social media, na kayo ay kakasuhan na nagpapakalat daw tayo, o sino man ang nag-post about this, ng kasinungalingan laban kay Marcos Jr. Kung siya ba ay malala na, may sakit, patay na. Kasi may mga lumalabas na mga video sa Reels o dyan sa Facebook kung saan man na nakikita ninyo na mayroong convoy ng ambulance, may PSG, talagang makikita mo, di ba? Hindi natin alam kung si Bangag ba talaga ang nakalagay sa loob ng ambulance na yun o parang malaking bus o si Lisa Tanas o kung sino sa mga demonyo na mga bangag sa Malacanang, kung sino yung sinugod sa hospital. So syempre, ang taong bayan, may karapatan tayong lahat, lalo na kayo, dyan sa Pilipinas, kung malaman kung buhay pa o malala na ang inyong presidenteng adik at bangag. Pero dahil kayo ay mapagmasid, aware kayo, nakikialam kayo sa isyong pampolitika or social issue, so nandoon ngayon yung mga question ninyo, buhay pa siya, naka-freezer na ba, or whatever, ganyan. So ang panakot ng mga buwaka ng Genimes ay kakasuhan tayo, kakasuhan kayo, lahat tayo dito. Bakit tayo kakasuhan? Na dapat itong hayop na gobyernong ito ang magsabi kung buhay pa ba o patay na, bitbitin lang yung doktor niya eh. O ito si Dr. Kwak-Kwak, magsalita ka na buhay pa ako, andito ako sa tabi ng hospital or mag-release ka ng doctor certificate. Or ito na lang eh. Kasi kung ako yung presidente na sinasabi na buhay o patay pa, na malala ang sakit, ganito, ganyan, 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 magpapatawag ako ng press conference. O ito, tawagin niyo lahat ng mga media personalities so para makapagtanong sila kung buhay pa ako o patay na. Sa world of AI now, pwedeng i-clone, di ba? Ang pagmumukha ni Bangag na hindi natin alam na very perfect yung pagkagawa nila. Emote na kunyari, buhay pa siya. Pero ngayong araw na ito dito ninyo, ito yung babasag sa lahat ng kasinungalingan ng Bangag administration. Sabi kasi dito, ibinahagi ni Palace Press Officer Yusek Clarissa Castro, kaya ibinahagi daw ang pinagdadaanan ni President Marcos nang madiagnose ng diverticulitis. Kumbaga sa level ng pain, sabi niya, maximum ang level ng kanyang pain sa diverticulitis. Pag sinabi mong maximum ang pain, ibig sabihin, sukdulan hanggang langit ang sakit na namimilipit ka kapag ganito ang sakit. Ngayon sinabi, kumbaga sa level ng pain, maximum ang level ng kanyang pain sa diverticulitis. Ngayon, dahil sa naranasan niya, ayaw niya nang kumain ng sobra. Sabi ng Kulasa ng Malacanang,
So, namimilipit sa sakit, sukdulan ang sakit, ayaw niya ng kumain. Anong ibig sabihin niyan, mga kababayan? Malala ang kanyang nararamdamang sakit. Matindi yung, hindi, namamaga, di ba? Kasi diverticulitis, itis, meaning inflammation. Di ba? Inflammation of the colon. Di ba? Yung kanyang bitukang bulok na bulok na. Kasi sabi dito, hindi talaga, tapos sabi ni Clarissa Caso, hindi talaga siya palakain pero nagluluto siya. Anong kaputang kadyutahan yan? Hindi siya palakain pero nagluluto siya. Alam mo yung sabog yung explanation. Ang punto, dibista natin dito mga kababayan. Kung kayo ay na-hospital na o yung mga may experience sa inyo on a scale of 1 to 10, sila sa tanong ng doktor, gaano kasakit ang nararamdaman mong pain? Sabihin mo 8, 7, 8, 9. Pag sinabi mong 8, 9, sasaksakan ka or bibigyan ka ng pain medication. Kasi sobrang sakit. Ito sinasabi mismo ni Kulasa na sukdulan or maximum. When you say maximum, to the highest level, di ba? Ibig sabihin, pwede na talagang bulok na yung bituka niya, lahat, pati buli niya, butas naman talaga. Butas na. Kumbaga, code blue na siya. Ibig sabihin, pwede na siyang mategi. Hindi nga natin alam, naka-frozen na. Infected na siya. Pwede ganun eh. Kasi sinabi ni mismo ng kanyang tagapagsalita, ay severe or maximum, yung ginamit niyang words, mga palga, maximum. Physically, kapag nasa maximum in pain ka, sobra yan. Yung tinatawag na stabbing pain or sharp pain. Sobrang sakit yan, namimilipit ka. Kasi ako na-experience ko na namilipit ako. Para ka nang akala mo mamamatay ka na you cannot function mentally, physically. So kung in pain si bangag, ibig sabihin pag in pain ang isang tao, hindi ka nagkakapag-desisyon ng tama. Wala kang decision making. Meaning, dapat ang presidency ay nakay Sara Duterte na. Kasi inamin mismo ng kanilang tagapagsalita na in pain, di ba, to the maximum level, itong bangag na presidente. Di ba, pag sumasakit yung tiyan natin, sumasakit yung ulo natin, pag sobrang sakit, hindi tayo makagalaw, nakaupo lang tayo, nakaratay tayo, hindi ka makabangon kasi severe pain ka. Coming from them. So meaning, tama lahat ng mga information na nakarating sa ating lahat na si bangag ay nasa hospital, whatever hospital, di ba? Kasi pag sinabi mong maximum pain, people, hindi manageable yung pain mo sa bahay. Meaning, kailangan mong dalhin sa hospital. So, hindi tayo ang fake news. Pinatutunayan ng Kulasa ng Malacanang na talagang ang kanyang amo ay malala na. Ano ba sa Tagalog ang maximum? Depende sa gamit mong pananalita. When you talk about pain, sukdulan, abot hanggang langit. Pwedeng yung bulik ni bangag ay may nakapasak na na tubig, di ba? Na too big. Well, you know that already. So dito natin malalaman mga palangga, sabi ko nga, physically, hindi ka makakagalaw. And emotionally, mga kababayan, kapag ganitong klaseng sakit, emotionally, kaya siguro nagpapanik sila, no? Dahil matindi yung sakit eh. Pag matindi yung sakit, hindi ka talaga makakapag-isip.